Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Panginoong Diyos, lamukang lahat ng buhay at pag-asa. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumiyo. Mga kapatid, natitipon bilang mag-anak ng Diyos sa ika-4 na araw ng ating simbang gabi. Tayo buong pananalig na manalangin sa Panginoon para sa kanyang pagpapatawad at lakas. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at kabanal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang napabilisi kay Juan Bautista na isang maganda at maong na sa Elizabeth. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga huko. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaki, Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ikakalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae ay lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ng Manoa. Lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukog kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Tugon. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilalat ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Tugon. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangian ihahayag ko sa kanila. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Tugon. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ugat ni Jesse, nag-aakay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang nanay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron. Ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kawalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang pangangailangan, ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipanganggalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magaganap sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakadalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapustos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumpaliki niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan, ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibini ka at hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko, na matupad pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga sinyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain, at siya'y nananatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod at umuwi na siya, hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon, nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong Ebanghelyo ngayon, ay ipinahahayag po sa atin ang isang kakaibang kwento sa buhay ni Elizabeth at ni Zacarias. Isang kwento na puno po ng pag-asa at puno po ng himala. Ganun din po ang kwento sa ating unang pagbasa sa buhay pong mag-asawang si Manoah at ang kanyang asawa na hindi po pinalanganan sa ating pong unang pagbasa. Sa ating pong pang-apat na araw ng simbang gabi o Misa de Gallo, tayo po pinalalahanan ng 3 punto. Una, magtiwala sa kapangyarihan ng dasal. Kung ating po napakinggan, sinabi po ng anghel sa ating Ebanghelyo ngayon. Sinabi niya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Nang ibig sabihin ito nagpapakita na bago pa man ibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan ng Panginoon, dapat ito ay ating hinihingi sa pamamagitan ng dasal. Wala kong, although binibigyan tayo ng Panginoon, nang hindi natin hinihingi, pero kadalasan ang ating hinihingi o yung binibigay sa atin ay yun po yung ating mga hinihingi. Sigurado po ako ay naalala niyo itong isang kwento na ito. Nakwento ko na ito sa inyo, pero ibalik ko na lang. Naalala ko kasi kapag nasa pinag-usapan, naalala ko si Magda. Si Magda ay isang dalaga. May 10 taon na siya nagdarasal. Nung siya nag-edad pa lang ng 20, ay nagdasal na siya na sana ay makapag-asawa na siya. Lumipas ang ilang taon, si Magda ay naging nagdarasal tuwing simbang gabi. Unang simbang gabi, pangalawa, nagdarasal sa Panginoon. Wala pong ibang hinihingi sa iyo na regalo ngayong Pasko na sana ay makahanap na ako ng jowa at makaasawa. Yun ang yung tanging hiling ni Magda. Unang simbang gabi, 2, ito lang ang kanyang tanging hiling. Nakaluhod siya at siya ay nananalangin na sana nga ay makahanap na siya ng kanyang jowa at makaasawa. Pangatlong simbang gabi, pang-4 na simbang gabi, habang siya nakaluhod, habang siya nananalangin ng daigdig, may isang boses na kanyang narinig na binanggit ang kanyang pangalan at sabi, Magda, Magda. Natuwa si Magda at sabi niya, Panginoon, ikaw ba yan? Na narinig mo na ba ako at ibigay mo na ba sa akin ang aking kahilingan? Sabi ng boses, Magda, lumingon ka sa kanan mo. Ang makita mong lalaki, siya ang mapapangasawa. Kinabahan si Magda. Kabago siya, dahan-dahang lumingon sa kanyang kanan. At paglingon niya, lalaki ang kanyang mata. Sabi niya, Panginoon, wala na bang iba? Mga kapatid, minsan sa ating panalangin, binibigyan tayo o ibinibigay sa atin ng Panginoon ang ating panalangin. Subalit, minsan ay choosy tayo. Choosy. Kasi kung gusto natin ng Panginoon, gusto ko po sana maging top 1 ako sa aming school. Ginawa kang top 2. Nalungkot ka pa. Ang tao minsan kapag nagdarasal, choosy. Hindi na niya na-appreciate kapag ito'y nag-downgrade kahit isang hakbang na downgrade lang. Mga kapatid, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng dasal. Kasi ito po yung pangalawang punto ng ating Ebanghelyo ngayon. Ang ating Panginoon ay binibigay sa atin ang ating kahilingan sa Kanyang mahiwagang paraan, hindi po sa ating sariling paraan. Kapag tayo nananalangin, huwag natin laging diktahan ang Panginoon. Kasi ang Panginoon ay nagbibigay sa atin
na naaayon sa kanyang mahiwagang paraan. Sigurado po na noong bagong kasal pa lamang si Zacarias at si Elizabeth, ay sila po yung nananalangin ng magkaanak. Katulad po sa inyo, sa mga mag-asawang nandirito. Sigurado po ako na kayo po ay nananalangin pagkatapos sa inyong kasal na kayo magkaanak. Katulad po ni Zacarias at Elizabeth. Subalit, hindi napakinggan ang kanilang dasal. Ito'y ibinigay sa kanila noong sila'y matanda na at nalaman pa niya baog na ang kanyang asawa. Mahiwaga ang paraan ng Panginoon. Ibinibigay niya ang ating kahilingan sa kanyang mahiwagang paraan at hindi po sa ating sariling paraan. Ito po ang sinasabi sa atin dahil pangalawang punto ng ating pong Ebanghelyo ngayon. Kaya mga kapatid, kung ikay nahihiwagaan sa paraan ng Panginoon, hayaan mo lang. Every time na tayo po ay magsabi sa isang tao, kung nais natin siya mawalan ng hindi mawalan ng pag-asa, at siya ay magkaroon pa ng lakas ng loob, sinasabi natin, push mo lang yan. Diba? Push mo lang. Sige lang. Pag-igihan mo pa ang iyong panalangin, push mo lang. Napakaganda po ng ibig sabihin ng push. Alam niyo ba ibig sabihin ng push? Yung P-U-S-H? Pray until something happens. Kaya magdasal lang kayo. Katulad po ni Zacarias at Elizabeth, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Huwag kayong mapagod sa inyong mga hinihingi sa Panginoon. Balang araw, ibibigay din niya ang inyong kahilingan sa kanyang mahiwagang paraan. Hindi sa sarili nating paraan. Ito po ang pangatlong punto ng ating pong Ebanghelyo ngayon. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagkapipi at pagkabingi. Totoo po ito. Kapag hindi mo pinapaniwalaan ang salita ng Diyos, ito'y magdudulot sa iyo ng pagkabingi at pagkapipi. Katulad na halimbawa ng mga utos po ng Panginoon. Kapag hindi natin pinapaniwalaan ito, ay hindi mo ito mababanggit sa iba. At kapag hindi mo pinapaniwalaan ito, ay para bang wala ka nang naririnig. Halimbawa, yung pinaka-practical, yung pagpapatawad. Marami pa rin sa atin ang nahihirapan magpatawad. Kapag hindi mo dininig ang utos ng Panginoon na magpatawad, hindi ka makapagsalita tungkol sa pagpapatawad. Magiging bingi ka, hindi mo ito naririnig, at hindi mo ito mababanggit kanino man. Sa pagtulong sa kapwa, sa pagtulong sa nangangailangan, kapag hindi ka naniniwala sa sinabi ng Panginoon, maging bingi ka sa salitang ito. Hindi mo ito naririnig. Kahit ilang beses pa itong banggitin, para kang walang narinig. Kasi nga, hindi mo pinipaniwalaan ang salita ng Diyos. At dahil hindi mo ito pinipaniwalaan, hindi mo rin ito mababanggit sa iba. At hindi ka rin makapagsabi sa iba, uy, gawin mo ito. Kasi nga, hindi mo pinipaniwalaan ang salita ng ito. Lalo na kapag ang katotohanan ang pinag-usapan, marami po ang bingi at pipi kapag katotohanan ang pinag-uusapan. Kasi nga, minsan, masakit ang katotohanan. Kaya ayaw natin ito pakinggan. At ayaw natin ito pag-ibig. Diba? Sadyang totoo na nakapagpabingi at nakapagpabibi sa atin ang salita ng Diyos. Lalo na kung ito'y katotohanan. Kaya mga kapatid, sa atin pong pang-apat na simbang gabi o misa de Gallo, tayo po'y pinalalahanan sa pamamagitan ng
kataguhan ng mag-asawang si Zacarias at Elizabeth. Nauna, manalangin tayo. Kung may kailangan sa Panginoon, manalangin kayo. Si Elizabeth nga at Zacarias na nagdasal mula pa noon hanggang tumanda sila ay huli nang napagbigyan. Tayo pa kaya na bibihira lang magdasal? Di ba? Kung bibihira ka magdasal, lalo mong matatagalan ang hinihingi mo sa Panginoon. Natagalan nga si Zacarias, di ba? At saka sila sabi na, sobrang tagal nila nananalangin. Mula bata hanggang matanda na sila. Di ba? Tayo pa kaya na minsan ay simpang gabi lang nagdarasal kasi simpang gabi lang nagsisimba. O kaya linggo lang nagdarasal kasi linggo lang din nagsisimba. Kaya push nyo lang. Push nyo lang. Pray and pray until something happens. At pangalawa, mahiwaga ang paraan ng Panginoon at ang kanyang paraan ang ating susundin. Huwag ang ating sariling paraan. Katulad po sa kanilang anak na hiningi. Sigurado po ako na noong una ay humihingi siya sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lalaki upang ito'y magiging isang pari din. Ito'y magiging isang doktor, magiging isang abogado. Diba? Pero mahiwaga ang paraan ng Panginoon. Ang ibinigay sa kanila ay isang lalaki hindi nila napakinabangan sa bahay. Kasi buong buhay ni San Juan Bautista, inilaan niya ito sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Mahiwaga. Katulad ko po, ang pangarap pa rin sa akin ng mga magulang ko ay isang abogado. Kasi magaling daw ako sumagot. Kasi sinasagot-sagot ko sila nung bata pa ako. Kaya sabi ni Papa, itong anak ko, magaling ko sumagot sa akin, kaya maging abogado ito. Diba? Ang pangarap nila ay hindi po ang pangarap ng Panginoon. Hindi ako naging abogado. Naging pari ako. Ganun po kahiwaga ang paraan ng Panginoon. At pangatlo, upang hindi kayo maging bingi at maging pipi sa katotohanan, makinig kayo at tanggapin niyo at isabuhay niyo ang salita ng Panginoon. Katulad po sa ating unang pagbasa. Si Manoah, ang kanyang asawa ay baog din at na hindi pinalanganan sa ating unang pagbasa. Pero hindi siya nakipagtalo sa anghel. Hindi katulad ni Zacarias na nag-aalangan, nagdududa sa salita ng Diyos. Kaya siya ay pinarusahan. Siya naging bingi at naging pipi. Habang si Manoah at ang kanyang asawa ay hindi naparusahan. Kasi nung sinabi ng anghel, agad-agad tinanggap ng asawa ni Manoah ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng anghel. Kaya, hindi siya naging bingi at hindi siya naging pipi. Mga kapatid, ito isang paalaala po sa ating lahat na sana ay tanggapin natin ang salita ng Diyos upang sa ganon ay hindi rin tayo maging bingi at maging pipi sa katotohanan sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Pinagsisiglang ng hangarin ng Panginoon sa ating kabutihan, tayo lumulog ngayon sa Kanya kasama ang ating mga kahilingan habang nagsusumamo tayo, Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At si Pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.
Thank you.